Ang Boysen ay hindi lamang isang ordinaryong tatak ng pintura sa Pilipinas. Ito ay isang bahagi ng kasaysayan ng industriya ng konstruksyon at dekorasyon sa bansa. Sa bawat pinturang sumasaklaw sa pader ng tahanan, gusali o pampublikong struktura, makikita ang pag-usbong ng isang brand na malalim na kinalakhan ng mga Pilipino na umangat mula sa simpleng simula tungo sa pagiging isa sa pinakakilalang pangalan sa merkado ng pintura. Ang pinagmula ng Boysen ay masasabing isang kwento ng pagpupunyagi at pag-angkop. Noong 1953, itinatag ang Pacific Paint and Oil Manufacturing Incorporated bilang isang repacker ng pintura at lacquer thinner sa ilalim ng pangalang Columbus, isang napakakonting operasyon lamang noong una. Pagdating ng 1958, pinalawak ng kumpanya ang kanyang operasyon at sinimulang gumawa ng sariling ekonomiyang grade na pintura na tinawag na Nation Paints. Ngunit ang malaking pagbabago ay nangyari noong 1960 nang makuha nila ang lisensya upang gumawa ng Boysen Paint sa Pilipinas mula sa Walter and Boysen Company na nakabase sa Oakland, California, USA. Isang hakbang na nagbigay ng makapasok sila sa merkado ng premium paints at makipagsabayan sa iba pang international na brand. Ang Boysen ay hindi agad ganap na pag-aari ng mga Pilipino pagdating nito. Ito ay sa simula'y lisensyadong produksyon ng isang Amerikanong tatak, subalit sa pagdaan ng panahon, ang operasyon at pagmamay-ari ng Pacific Paint Boysen Philippines Incorporated ay naging ganap na lokal at umunlad na negosyo sa Pilipinas na nagpapasya at gumagawa ng mga produkto mismo para sa lokal at iba pang mga merkado sa Asia at Pacific. Nakarating ang Boysen sa Pilipinas noong mga 1960 sa pamamagitan ng pagkuha ng lisensya mula sa Amerika. Ito'y bahagi ng estratehiya ng Pacific Paint na isulong ang paggawa at pagbebenta ng dekalidad na pintura para sa arkitektura at konstruksyon sa lokal na merkado. Unti-unti, dahil sa dedikasyon at tangking talino ng kanilang mga tagapamahala, naangkin ng Boysen ang malaking bahagi ng merkado ng premium paint sa bansa noong dekada 70. Kung saan nalampasan nila ang mga Amerikanong nagtayo rin ng pasilidad sa Pilipinas noon. Marami ang nagustuhan ng Boysen dahil sa tuloy-tuloy na inobasyon at kalidad ng produkto. Bukod sa tradisyonal na pintura, nag-introduce ang Boysen ng mga espesyal na produktong tulad ng Knockout, isang air cleaning paint na may crystal active photocatalytic technology na tumutulong bawasan ng mga harmful pollutants sa hangin, isang halimbawa ng pagtalaga sa kapaligiran bukod sa estetika. May mga produktong sinertipika rin ng LEED Safe Paint at iba pang mga eco-friendly solutions na nagbibigay seguridad sa kalusugan at kapaligiran. Ang malawak na kulay at tamang kalidad para sa tropical na klima ng Pilipinas ay iba pang dahilan kung bakit mas pinipili ito ng mga pintor at homeowners. Ngunit tulad ng anumang malakas na tatak, may mga isyong kinakaharap din ito. Hindi gaanong malakihang kontrobersiyang naugnay sa corporate brand nito gaya ng paglabas ng mga fake promotional schemes na maling ginagamit ang pangalan ng kumpanya sa social media, na kinailangang linawin ng official na page ng Boysen Paints Philippines upang hindi maloko ang mga consumers. Sa ibang mga usapin, ang reklamo ng mga consumers ukol sa teknik ng aplikasyon at problema sa pagpipinta ay kadalasang lumilitaw sa mga online forum, gaya ng mga isyu sa pagakma ng pintura sa mga pader o pagkaantala ng drying time. Ngunit kadalasan, ito ay may kaugnayan sa tamang aplikasyon at hindi eksklusibo sa mismong brand. Noong ika-60 anibersaryo ng Boysen sa Pilipinas, naglabas ang kumpanya ng commemorative stamps kasama ang PH Postal Corporation na may mga disenyo na nagpapakita ng kanilang knockout project at iba pang mga milestones. Isang tanda ng simbolikong pagkilala sa kontribusyon ng mga brand sa industriya. Sa modernong panahon, ang Boysen ay nagbukas ng The Color Library sa MOA Square, isang konseptong tindahan na mahigit 1,300 kulay upang tulungan ng mga customers sa pagpili ng tamang shades. Ang Boysen Philippines Incorporated ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking paint manufacturers sa bansa at itinuturing na leader ng merkado pagdating sa architectural at specialty paints. Ayon sa mga ranking at industriya, ang kumpanya ay kabilang sa pinakamalalaking paint makers sa mundo at patuloy na nagpapalawak ng mga pasilidad nito sa mga lugar tulad ng Cavite, Laguna at Quezon City na nagpapakita ng malakas na kapasidad ng produksyon at distribusyon. Mahigpit ang kompetisyon sa Philippine paint market kung saan iba pang lokal at international na brand din ay lumalaban, kaya naman patuloy na nangangailangan ng Boysen ng pag-innovate sa produkto at serbisyo para mapanatili ang posisyon nito. Ang Boysen sa Pilipinas ay isang halimbawa ng matagumpay na integrasyon ng isang international na brand sa kultura at pang-araw-araw na buhay ng mga Pinoy. Mula sa simpleng repacking noong 1953 hanggang sa pagiging dominanteng paint brand sa kasalukuyan, ipinapakita ng Boysen kung paano ang kalidad, inobasyon at malasakit sa consumer at kapaligiran ay maaaring magbuklod sa isang produkto
upang maging paborito ng marami. Ang kanilang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa negosyo kundi pati na rin sa ebolusyon ng isang industriya na sumasalamin sa pangarap na maghatid ng ganda, tibay at progreso sa tahanan ng bawat Pilipino. Alam niyo ba na bukod sa kwento ng pamilya ni Lumen at Lando sa patalastas na surf, isa pa sa paulit-ulit nating napapanood na patalastas ay ang patalastas na ito ng Boysen, na kung saan mapapanood na isang lalaki nakakulong sa hindi malamang kadahilanan. Sa paglipas ng panahon ay patuloy ang lalaki na ito sa pagbibilang ng araw sa loob ng selda at umaasang balang araw ay makakalaya na siya habang kasabay ng pagpapalit ng pintura ng kulungan taon-taon. Siyempre, ang bidang pintura dito ay ang Boysen. Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Hinding-hindi kukupas pag-ibig na tunay. Umaraw man o ulan, di sasablay. Pintado sa aking puso, pag-ibig na tunay. Boysen Acrotex, the paint that lasts a lifetime. Almost. Ang malaking katanungan ngayon ay kung naasta na nga ba ang lalaki na ito at kung nakalaya na ba ito sa kulungan. Natiyak kong mahaba-haba na ding panahon ang binuno nito sa piitan. Nasaan na kaya ito ngayon? Alam nyo ba na sa maniwala kayo at sa hindi, ang lalaki pala na ito na nakakulong ay nagngangalang Celso at may good news ako sa inyo. Dahil si Celso ay nakalaya na pala matapos ang ilang taon nitong pananatili sa loob ng kulungan. Dahil sa pagkahumaling ng mga manonood sa kwento na ito ni Celso sa naturang patalastas, ginawa nito ng Boysen ng skit at ito ang kanilang naging kwento. Celso, laya ka na. 20 taon kang nakulong. Sana huwag ka nang bumalik dito. Hindi na po. Hindi na po talaga. Dami na nagbago sa mundo. Buti ka pa, hindi ka nagbabago. Ay, salamat! Laya na rin ako! Sino ka? Ako si Jennifer, ang iyong genie. Mag-wish ka, Celso! Gusto kong bumata uli. Bumalik sa panahong 20 years ago. Yun lang ba? Masusunod! Eto ka. Bumata uli ako! Bakit nakakulong uli ako? Bumalik ka ng 20 years ago. Kala ko makakalaya na ako. Celso, huwag malungkot. Mag-wish ka. Ayoko na mag-wish. Laging palpak! Tanda na ako. Iba na ang mundo. Sana bumata uli ako. Hoy! Hoy! Bang iba yan! Hoy! Hoy! Huwag sabihin yan! Bumalik ka dito! Hoy! Uy, Celso, galit ka? Galit ka sa akin? Eh kasi dapat nakalaya na ako ngayon eh. O di mag-wish ka. O sige, ibalik mo ako doon sa araw ng paglaya ko. Yun lang ang gusto mo? Oo! Yun lang? Oo! Pwede naman, di ba? Sige, masusunod. Salamat! Jennifer! Jennifer, asa ka na? Jennifer! Hi, Celso! I'm back! Wisit! Eh, ba't ako tumanda uli? Di ba winish mo yan kanina? Oh, huwag ka na malungkot. Mag-wish ka na lang ulit. Sige. Gusto ko makaalis dito. Liwanag yan, ha? Sige, saan mo gusto pumunta? Kahit saan. Basta kasama ko yung mga kaibigan ko.
Yun lang, masusunod! Jennifer! Jennifer! Bakit ako nandito? Celso! Dito na ako sa kabilang selda! Di ba sabi mo kahit saan basta kasama kaibigan mo? Pero hindi dito! Jennifer! Idedemanda kita! Mapakulong kita! Jennifer! Gusto ko na talagang mag-faint! Init! Makainit! Hi, Celso! Ano ba? Ang init-init, pinapainit mo ulo ko. Celso, huwag malungkot. Mag-wish ka. Mag-wish ako ha, sabi mo yan ha. Gusto ko ng malamig na beer. Yun lang, masusunod! Ha! Jenny! Ah! Ang sarap nito! Malamig na beer! Go! Ano to? Ano to? Okay na ba yung ganyang kadamong burr? Sabi ko, beer! Hindi beer! Ay, nako! Gusto ko na talagang mag-faint! Ah! Jennifer, Yes? pwede ba ako mag-wish ulit? Ang wish ko ay bigyan mo ko ng maraming pera! Seryoso naman. Kami mga genie, kinakapos rin kami. Wala na nga akong pambili ng load eh. Pero, may kaibigan ako. Yan. Pwede kanyang tulungan. Asan? Aladdin! Yes? Pwede mo ba kaming tulungan? Sa mga nagtatanong kung malaya na nga ba talaga si Celso, nasa YouTube channel ng Boysen ang buong series ng kwento ng buhay ni Celso. Pero sa totoong buhay, ang lalaki na orihinal na nasa commercial na ito ay si Salvador Dong Fajardo, na isinilang noong Agosto taong 1955 at siya ay nagmula sa Concepcion, probinsya ng Tarlac. Taong 1973 na makapagtapos siya ng high school sa St. Mary's Academy sa probinsya ng Pampanga. Matapos nito ay kumuha siya ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication sa Far Eastern University. Ang commercial artist na si Dong ay naging propesor sa Assumption College sa San Lazaro. Maliban sa commercial nitong Boysen kung saan gumanap siya bilang isang preso, ay napanood din natin siya sa patrastas naman ng Piatos kung saan siya ang naging tila isang rockstar nang itapat ng babayang piraso ng piatos sa kanyang ulo. Fabulous. Cutie. Smile. Piatos. Never had it this good. Nakasama din pala niya ang batikang komedyante na si Michael V sa Selecta Sorbetes bilang isang sabungero naman na nagsabi ng Use Your Coconut. Ito ang kwento ng batang sorbetero. Masipag, pero ice cream niya, di sikat. Aanin ko pa pagkapogi ko kung ayaw nila sa ice cream ko. Anak, use your coconut. At dyan nagsimula ang New Selecta. Sa mga hindi nakakalam ay naging isa ding scriptwriter, freelance writer at direktor si Dong. Sa katunayan, siya ang direktor ng music video ng awiting Harana ng Apo Hiking Society. Sa mga nagtatanong kung nasaan na nga ba siya ngayon, nakakalungkot malaman na hindi na natin siya muling makikita pa sa ibang patalastas dahil namatay na pala ito noong pang taong 2012 sa edad lamang na 56 sa kanilang probinsya.